Mainit na balita. Naggalit yan sila si Trillanes, si Speaker Romualdez, kasama, nandoon si Speaker Romualdez at saka si Saldico in a very private conversation. Kinausap sila na mag-execute ng affidavit and testify against us, me and President Duterte before the ICC. Kaya sabi ko doon sa mga kasama ko sa Makabayan Black, Opo. ang suswerte nyo namang mga tao. Nakalain mo yung mga resolusyon ka ako na inamag na. Ngayon ay napunta sa 4 na komite. Ay sa akin, ang resolusyon ko, ni isa walang pumunta dyan eh. Puro kuryente kasi ang aking ano eh. Congressman Dante, may patama sa Quad Committee ng Kamara. House Speaker Romualdez, harapang itinuro ni Senator De La Rosa na pasimuno di umano sa mga pag-atake laban sa mga Duterte at mga kaalyado nito. Hindi na nga nakapagtimpi si Sagip Party List Representative Rodante Marcoleta at walang preno-prenong binasag ang Quad Committee ng Kamara. Nagpahayag nga ng isang sarkastikong biro si Congressman Dante nang mapag-usapan ang Quad Committee. Ayon nga sa kanya, ay napakaswerte di umano ng mga kongresistang may akda ng mga resolusyong kasalukuyang tinatalakay ng 4 na committee ng mababang kapulungan dahil nga di umano ay kahit na inamag na ang resolusyon sa sobrang tagal ay binuhay pa rin upang talakayin. Patungkol lang naman ito sa mga resolusyon ng Makabayan Black Representatives na ang pangunahing pakay ay banatan ang dating administrasyong Duterte at ang pag-uugnay ngayon sa Pogo Operations na kung saan ay nadawit na nga ang ilang mga personalidad na kilalang taga-suporta ng dating Pangulo. Dagdag din ni Kong Dante, ay habang ang kanyang mga isinumiteng resolusyon na patungkol sana sa pagpapababa sa presyo ng kuryente na mas makakatulong sana ay maski isa wala man lang nasama sa pagtalakay dahil nga hindi daw ito prioridad ng ginawang Quad Committee. Samantala, kaugnay din ito ay harapang sinabi ni Senator Bato de la Rosa na si House Speaker Martin Romualdez nga ang tunay na utak sa demolition job na ito laban sa kanila ni dating Pangulong Duterte. Una na nga ay ang paggawa di umano ng Quad Committee na bukod sa Pogo Operations ay tinatalakay din ngayon ang ilang mga resolusyon na naglalayong maimbestigahan ang extrajudicial killings at war on drugs dahil nga hangarin nitong matulungan ang ICC sa kaso nito laban sa kanya at kay dating Pangulong Duterte. Quad Committee, mukhang ano ba talaga ang direksyon ng pagdinig na ito, Kong? Mukhang Kayong dalawa na lang ni Nelson ang tumalakan yan. Baka sabihin ng mga kasama ko meron akong kinakampihan dyan eh. Pinapakialaman ako. No comment ako dyan. Di ba? Iwanan na natin ito sa iba. Kasi wala na kayong ginawa kung hindi manundot ng manundot eh. hindi po kasi, Kong. Ang punto ko Ang lang dito. masasabi ko lamang dyan, Opo. masyadong maswerte naman yung may akda ng mga resolusyon o yung nag-privilege speech na ang kanilang resolusyon o kanilang privilege speech, isip-isipin mo, 4 na komite ang tatalakay. First time pala ito, Kong, na nangyari, ha? O sa unang-una, so hindi pa tradisyon ito kasi first time lang. First time lang po yung sinasabi natin kanina, tradisyon. Tradition talaga yun, Na igagalang. Eto, hindi ko naman sinasabing huwag mong galangin. Kaya lang, ang masasabi ko lang, napakaswerte. Halimbawa, nag-privilege speech ka dyan. Tungkol sa isang bagay na gusto mong punahin. At gusto mo, halimbawa, bigyan ng sapat na solusyon. Sapagkat ito'y makatutulong sa higit na nakararami. Yung privilege speech mo dyan, ni-repair ng Rules Committee sa 4 na dakilang komite. Hindi, mga makapangyarihang committee po ito. Kaya sabi ko doon sa mga kasama ko sa Makabayan Black, ang suswerte nyo namang mga tao. Nakalain mo yung mga resolusyon ka ako na inamag na. Ngayon ay napunta sa 4 na komite. Ay sa akin, ang resolusyon ko, ni isa walang pumunta dyan eh. Puro kuryente kasi ang aking ano eh. Yung mga bills ko, siguro 10 bills sa kuryente, 12 resolution sa kuryente. Ni isa walang pumunta dito sa 4 na komite ito. So wala akong swerte dyan eh. Di ba? Hindi po sila interesado sa mga bagay na yun. Pero kung tutuusin mo, napakaganda sanang bigyan nyo naman ng katuwa ko man lang sana. Isa man lang sa resolusyon ko ay dalhin. Sabi niya, sasabihin nila sa akin,
hindi naman naakma kasi doon sa Quadcom yung resolution mo, kuryente, di ba? Oho. O, itatanong ko, bakit hindi aakma? Oho. O, bakit hindi aakma? Kuryente, ano ba sinasabi ko? Ibaba ang presyo ng kuryente sa ating bansa. Okay. Yun ang pinakapunto ng lahat ng mga resolusyon ko dyan. Doon papunta lahat eh. Aha. Oh. Hindi ba pwede sa Committee on Accounts and Com? Hindi, sa human rights yun. Yung mga karapatan pantao pa yun? Oo. Pero nga, Bakit? Ano ba sinasabi? Nasisikilan Ano ba yung layunin? Oo nga pala, Noong no? ating electric power, yung EPIRA. Ipira lo, opo. Oh. Hindi lamang sa kasapatan ng kuryente pinag-uusapan. Dapat affordable Pati din. sa affordability. Yes. Ngayon, kapag ka hindi mo ibinigay sa mababang halaga, abot kayang halaga, Oho. binabaliwala mo, binabiolate mo yung karapatang pantao dyan. Edi dapat sa human rights. Isa yung human rights to sa Quadcom eh. Si Kong Benny Abante dapat pala kausap nyo, Kong. Di ba? Ngayon, hindi nila pwede Opo. sabihin, hindi. Oho. Hindi naman na-repair yung ano mo, na-repair lang sa kanya sa ano, di i-repair nyo lahat. Kasi yung lahat naman na yan eh. Hindi naman i-repair sa inyong lahat eh. Di ba? Yun lang ang masasabi ko dyan. Oho. Pero ayokong puntahan yung legality niyan. Ayoko baka sabihin nila eh. Di ba? Ang nagre-repair ata doon, Kong, si Kong Dong lang eh. Kong Dong, magandang hapon po. Lagi nanonood sa atin. Sabi ko nga sa kanya, Dong, Opo. napakaswerte naman ang privilege speech mo naman. Yung privilege speech mo, Oho. yan na nag-trigger Oho. sa pagkakagawa ng 4 na komite na pinag-isa. Kaya ang kinatawag na Quadcom. Yung Quad kasi 4, di ba? Tama po, Quad. Oho. Committee on Human Rights, Opo. Accounts. Commission on Public Order, Yan. Public Order Committee, Yes po. Public Accounts, Yan. at saka yung drugs. drugs. Di ba? Yes. Pwede nyo i-repair din sa drug yung aking sa kuryente. Kuryente rin. Bakit droga mo? Baka yung mga opisyalis ng ERC, hindi na alam ang pinag-iisip. Sinabi na nga kayong regulator, hindi nyo nare-regulate eh. Kukwestiyonin ko kayo. Di ba? Pwede ko rin ipilit sa kanila yun. Hindi kasi Kong, natuwa lang ako bila ko nakita. Nagseselos kasi ako. Isipin mo naman na ayaw wala man lang isa na napunta sa napaka-special nito. Bakit special? Oho. Sila lamang ang pupwedeng tumawag ng napakaraming pagtinig. Opo. Kami talaga nakikiusap. Pwede ba natin ganito? Teka muna, you have to give way to the Quadcom. Ba talaga Iba na? ito eh. Oho. Iba ito. Ano to eh? Super power itong... Super committee ito. Kaya, sinasabi ko, naiinggit ako talaga. Kaya nung isang araw, pinanood ko kayo doon sa Insurance Commission ko, na dinidinig niyo eh. Mukhang... Ano yun? Yung sa insurance ho ba yun? Yung... Isa pa yung mga insurer. I have to tell this and I have to tell the public so that the Filipino people may know what's really the real score. Bakit ganun na lang ang nangyayari? Siguro, ito, nagalit yan sila si Trillanes, si Speaker Romualdez, si Director ng NICA na si Director General De Leon, at saka yung contractor na, malaking contractor na chairman ng Committee on Appropriations ng Kongreso, ng Lower House, na si pangalan nito, yung ako Bicol Party List, Saldico. Kasi ito silang apat, in a very private meeting, kinausap ito mga kasama ko na akusado. Isa-isa, in a different situation, different occasions. Kinausap ito ni Trillanes, pati ni General De Leon, na kasama, nandoon, si Speaker Romualdez at saka si Saldico, in a very private conversation. Kinausap sila na mag-execute ng affidavit and testify against us, me and President Duterte before the ICC.
And these people, these officers and gentlemen who maintain our values, courage, integrity, and loyalty, never wavered sa kanilang pagiging gentleman. And they refuse to cooperate with Trillanes, De Leon, Speaker Romualdez, and Saldico sa kanilang effort na ipin-down kami sa ICC. So, expected ko na yan, na isinama ito sila sa kaso na pinapile ni Trillanes doon sa ICC. So are you saying that this case is politically motivated? Precisely. Politically motivated because President Marcos has been saying all along, every now and then, that I will not cooperate with any ICC investigation. That for the for the 1,000th time, sasabihin ko, I will never recognize the jurisdiction of ICC over our country. And yet, itong mga tao na sa palibot niya ay working with the ICC. They are trying to get some affidavits from these people na kinakausap nila. General Albayalde, General Karamat, Commissioner ng Napolcom na si Commissioner Leonardo. So, what do you expect? Sorry. Yes, have some water po muna. So, from what we recall, Senator Trillanes said that he filed the complaint during President Duterte's term. Yes. So, are you saying that right now the involvement of Speaker Romualdez and Zaldico happened after the unit team broke down, or were they already cooperating together with Senator Trillanes since back then? After the unity broke down. Kasi wala man yan noon. Wala man yan noon. Wala yan noon. After the unity broke down, yun na, kinausap na nila. Talagang tinatakot sila na kung hindi sila mag-execute ng affidavit, then masasama sila sa kaso. Yun na nga ngayon, sinama na sila sa kaso. Have you received any notice from the ICC or summons? Not yet, no. I have never received. May sinabi ka before na may mga opisyal ng gobyerno na banggit ka, na monitor natin si Speaker at yung isang kongresista pa na kasama doon sa na kumakausap sa mga kasamahan po ninyo para tumistigo laban po sa dating Pangulong Duterte. Po pwede ho ba ninyong maidetalye po ito ulit dito sa ating programa, Senator? Well, as I've said, yung aking very reliable information, nagsasabi na itong apat na kasama ko, klaruhin ko, itong apat na kasama ko na imbisigan ng ICC. Dalawa sa kanila ang kinausap. Ang isa, hindi pa personal nakausap dahil mayroong go-between na pinapakausap sa kanya at yung isa ay hindi kinausap. So meaning to say, ang actual na nakausap ay dalawa lang. Dalawa ang actual na nakausap. At yun nga, klaro, during all those separate instances, doon nga, inamin naman nila. Doon sa bahay ni Speaker Speaker Romualdez. Andoon si Speaker Romualdez sa yung malaking pinakamalaking kontraktor sa Pilipinas na siya rin ang may hawak ng yung Appropriations Committee ng House of Representatives. Si Congressman Saldico. Congressman Saldico. At saka si General De Leon at si De Leon ng NICA at si Trillanes. Nandoon silang apat. Si Trillanes at si De Leon ang kumakausap sa kasamahan ko. So, ano ibig sabihin nito? Ano ibig sabihin? Binaligtad nila. Ngayon, binaligtad nilang istorya na si Karamat daw ang lumapit kay De Leon para tulungan na maging chief PNP. Nakiusap daw si Karamat. Oh, sino bang lukuhin nila? Sino bang lukuhin nila? Binabaligtad lang usapan. In due time, hintayin lang ninyo. Lalabas na yung tao na
hindi na makapagtiis, sukang-suka na sa ginagawa nila na ginagamit nila ang kapulisan sa kanilang sariling interest. Tingnan nyo, in due time, nagpalabas sila ng statement na indeed, kinausap daw si Karamat. O, silang dalawa nagsabi, no? Si General De Leon at si Saldico. Nagsabi na nandun na kinausap si Karamat at binaligtad pa nilang usapan. Binaligtad na si Karamat daw nag-usap na gusto maging chief PNP, tulungan daw. Kahit sinong opisyal, walang opisyal na makapaggawa ng ganong katapang, no? Napapunta ka, sir, meron akong mga information na aking ibigay sa inyo laban kay Presidente Duterte. Basta, gawin niyo kung si PNP. Ang kapal mo naman. Na opisyal, wag ganun ka, nakakahiya ka. So, binaligtad nila ang istorya. Actually, si Karamat, ang unang tinawagan nila na kinunik ni si General De Leon ang tumawag sa kanya, nag-text na gusto siyang makipag-usap at yun nga ang dahilan, gusto makipag-usap. Gagawin ka namin chief PNP basta mag-testify ka laban kay Duterte. So ganoon ang takbo ng usapan at si Karamat alam niya ang ginawa niya, alam niya nga wala siyang dapat ma-testify laban kay Duterte, alam niya ang ginagawa niya, he held his ground, hindi siya pumayag. And after that, hindi siya pumayag, anong ginawa sa kanya? Tinanggal siya as director ng CIDG. Nung hindi siya pumayag. So ano ngayon? Sino ang nagsinungaling? In due time, malalaman ng taong bayan kung ano talaga was the real score. Mahirap yung gusto nating itago ang katotohanan ba? Yes. Ako naman nagsasalita lang ako para sa katotohanan. Ayaw ko magloko ng tao. Ayaw kong magsinungaling. Since maliit pa ako, ayaw ko magsinungaling. At ito sinasabi ko katotohanan. At ngayon, dinidistort nila ang katotohanan. At ayaw pa lang aminin na kasama si Trillanes nung usapan na yun. Di ba? Ayaw nilang sabihin na kasama si Trillanes din. Ayun, mga kababayan, kitang-kita na natin ngayon, 'di ba, na nag-uniting na itong Pulahan at Dilawan kasi si Trillanes parang nanawagan nga yan sa